excited ka na ba? So someone else will want to be in a better situation. Parang ano, Just be honest. pangalawang beses ko pala ako lalagyan ng ano yun. Real? Oo. Yung ate nung una, hindi pa ako magaling nun. Hindi, tsaka hindi pa buo. Isang kamay lang nilagyan mo. Gaga, nagawa na kita yung white. Pero walang yung ano, yung pahit-pahit, yung patong-patong. Ah, polish lang yun. Oo, gel lang yun. Oh, fuck. Fuck that. All on the floor. Fuck that. On Ano yung Pinoy? Hindi ko alam. Fuck that. Fuck that. Who is FRWA? Tiyak ko na nakakakita na kayo ng mga post katulad nito kung saan pinapakita yung mukha ng isang grupo ng mga parang call center agents. At itatanong, baka kilala niyo itong mga to? Sinasabi nila na for context, galing daw itong screenshot na ito sa isang video na nag-viral ngayon na nagngangalang Scammers Panic after getting hacked live on CCTV. So bakit natin ikwentuhan natin yan Kois naman. kababayan natin, ipapakilala ko muna sa inyo yung nag-expose sa kanila. Magdi-disclaimer lamang po ako ha, at importante po ito, dahil so far po, wala pa pong official na investigasyon para dito, more on this later, pero may mapag-uusapan tayo mamaya ha. Kaya ang lahat po ng ipapakita namin sa inyo ngayon ay Ano na kumatay, no? alleged pa Laki. lamang. Ito ang channel na Pero dapat sa'yo ito, hindi ka na sa mga kababayan nagka-extension. natin. Sa totoo lang, Hindi ka kami nakaba ng kasi ng gano'n, napuputol yung gilid. Ah, pag ganito? Napupunit. Oh, hindi naman. Alin? Pag ganito, wala. Pag ganito wala. Pero yung kunyari mahaba yung kagaya nung kanina. Ito ay yung kagaya nung sa gilid. Ayun. Crap. Habang sinusulat ko po itong video na to, habang pinfil ko. Sa description ng Putik channel, din, laki talaga ng zombie name mo. nag-i-investigate daw siya ng mga scam, mga Ayop na yan. scammers, at ini-expose niya raw ang mga ito. So, kumbaga parang ano siya eh, parang Robin Hood, gano'n. Niloloko yung mga manloloko. Parang gano'n. Medyo matagal-tagal na rin daw siya nagtatrabaho behind the scenes. So, dahil wala po tayong detalye sa kanya, ang hula ko po, Pero Pinoy. nagtatrabaho rin siya sa Ang security, nag-expose? tapos parang pastime. Ate, open mo nga yung pinto. Matagal niya Huwag mo na- nagpapakita ng mga yan. Tingin ko IT siya. Hindi ko rin din po alam if professional siya, professional hacker talaga, kung taga saan ba siya, Amerikano. Feeling ko lahat- wala. lahat niya yung Yeah. CCTV. And I think that's more dahil yung trabaho ganito, deserve po nila at kailangan talaga na napoprotektahan Sikat eh. yung sarili nila. Sa mga scammers na in-expose nila, yung mga, ano po yung mga yan, di ba? Mga mag-retaliate, gumante, i-expose din siya. So nakakatakot. Sabi niya nga, matagal niya na itong ginagawa, pero nag-decide siya na i-share itong mga nakalat niya sa buong mundo. Kita ba yung mga fest? Na-inspire daw siya Ay, nakakahiya. sa content creators na katulad ni na Scam Baiter at Jim Browning. So may mga ganito na pala talagang content dati. Ngayon lang ako nakakita ng mga ganito sa totoo lang po ha. Kung makikita Gagaling niyo yung mga channel ganyan niya, eh. so far, very Oo, yung mga ganyang hacker. I'm sure madadagdagang patulan. And lahat to, maraming views. I think kung nag-viral to sa atin, viral din yung iba sa ibang bansa. Most of these uploads, ina-expose niya yung mga kagaya nito sa pag-uusapan natin. Sa India marami. Call center, Scam? Scam. At India at saka pinapakita niya Philippines. talaga, no, nang walang katakot-takot, yung mukha ng iba't ibang mga tao na to mula sa iba't ibang bansa. Itong latest upload niya lang yung mula sa Pilipinas. Nung sa video niya sinabi niya, most of the countries daw talaga, it's either India, South Africa, parang first time niya rin talaga, or hindi masyadong marami yung galing sa atin, or baka hindi pa na-uncover yung galing sa atin. Anyway, I don't think ito yung unang upload na mangyayaring ganitong content sa Pilipinas. I think masusundan pa to. And naniniwala ako na Or mo na may ganyan yung din. hackers gagawa din ng Eh? ganitong content. And it makes sense. Saka nakakita, hiningi nila yung ano, 4 digits sa... Pin? Oo. Pero tuloy muna natin yung punto. Bakit ito viral? Ito May nagbibigay. Oo. Opinion ko lamang po. Siyempre, mga target Pero nila, mga naniniwala matatanda. ako, isa sa mga dahilan Maliliwalo bakit ako. viral to. Kasi marami sa atin, sawak-sawa na po sa mga scam. You might hate me for this ha, pasensya na po, medyo, hindi naman political, pero Ba't tayo nginig ka medyo din? may tampo tayo sa ating gobyerno. Pasensya na po, Blastes. pero ever since the
mag-shift po Why are you tayo nanginginig? sa digital. Hindi. Pandemic, di ba lahat ganyan? Siyempre, di sana yung kamay ko na ano, na matagal na Sobrang nakarelax. dami na po ng mga scams. Kaliwat kanan, Facebook Marketplace, email, Eh, work ko, kailangan mabilis Viber. pumintot. Nagkaroon pa nga ng SIM registration, pero nung nagkaroon Parang hindi na ng naanin registration, kami, parang nare-relax. gumagalaw Oo. yung mga scammers. So parang walang action po talaga. And I'm sure, marami sa inyo ha, na-scam na dito sa mga nanonood sa atin. Talaga. Oo, kakayot na yun. Which is why, kapag bibisita ka Buti sa nga mga si Mother, hindi nag-share na ng sa ng mga content na to, ganun. bakit Scatter-scatter ito, lang. sinasabi nila, hindi yung comment nila ay hindi, nakakaya naman maging Pilipino sa inyo. Hindi ganun eh, hindi ganun yung karamihan. Marami nagpapasalamat pa for exposing these Filipinos. And I agree with them. Pilipino o hindi, lahat po ng scammer, demonyo. Pero syempre, yung iba dyan, kailangan lang ng work. Hindi Oo. pa namin, lahat, 100% Diba? pinaghihirapan. Pero kung alam naman nila kasi na scam eh, bakit ganyan? Pawis, danak na ang dugo, kakatrabaho. Oo, sa bagay. Ano rin eh, Wala, parang wala akong consent. Oo, yun nga lang. Kung sa pinagpaguran natin. Yun yung pinaka nakakainis. Tapos para kapag sa atin, matanda pa, no? sa mga scammer. Tapos di ba minsan yung ganyan, Makikita ko rin sa nagpapakamatay pa. momento Na gusto ng mga tao na maparusahan ang lahat ng nakita, no? Lahat ng na-expose na tao doon sa ginawa ni MRWM. Pero ulitin ko lamang po, so far, ang mga ito, iko-considera nating alleged. Itutuloy natin yung kwento. The scam. Sa mga screenshots, makikita natin yung parang floor area nila. May mga cubicles, may mga empleyado, and masasabi mo na call center talaga Oo, siya. call center. Kahit naka-call, lahat. Makikita mo may mga suot sila eh. Yung ibang mga cubicles, bakante po, pero karamihan sa kanila, naka-earphones. May ano dito, may mic dito. Tapos may mga, dito po kasi ako nakakita nung ginagamit nilang software. Pero yung mga kaibigan ko, kinukwento sa akin ng gano'n eh. Tapos doon sila nagko-call. Ako try din ako ng Record ganyan nila eh. lang po sa baba. Scam? Yung mga nagtatrabaho po sa PC. Mag-offer ka lang. Sa taas, sa banda, Tapos yung ibang mga magpa-process. screenshots, nakalagay Kapag ka yung date. nag-ano, Tapos nag- scam yun. 2025. Ibig sabihin, Wala ka sweldo mo? release ng Hindi. video. Halos 1 One month nga lang ako dun eh, dati Nung kami. nangyari to. Ibig sabihin, Ah, yun ba yun? Na kami eh. Bagong-bago pa talaga. Kasi nanggal May ako. mga floor areas, may Uy. mga cubicles na parang Bakit? blue, Kasi, may baka masumbo kayo? parang balloon. So, meron Siyempre, isang meron na parang sila focus nakuhang sa ano eh, video, mga highlight, ano sa amin. kung saan ipapakita kung Ah, paano alagaan na lang nila yun. Oo. ang isang Galing, babae, ano yan yan? siya yung hinahanap. Nakikita ko no, na may ano sa kanya, parang witch front na tinatawag. Ipapakita niya Bakit? paano siya mag-cause, yung pamamaraan niya, kung paano mamanipulahin. Kapanood kayo parang ginagaslight pa, parang tinataranta, parang ganon. Maririnig mo lahat yon sa video na in-upload ni MRWM. Actually, Ano naman ginagawa upload? natin Facebook? sa memes or katatawan Ano? video. Meron Facebook? ka nakita Nakita yan? Kung In-upload? kung saan pinapakita ng Oo, mga- pero hindi ngayon ko wala napanood yun eh. Okay. Base sa video, Yung mga pictures lang yung nakita ko. Apparently ay nabibiktima ng mga tao mula South Africa. So far, Hindi ko po alam natin yung South alam Africa kung pa. baka may mga iba pa itong ini-scam, no? Yun lang kasi yung nakita doon sa video. Ipinapakita rin ng content creator kung saan ito nag-o-operate, kung anong BPO company ito, at iba pang mga detalye. So talagang wala siyang pakialam. Nakakabali ko lahat. Expose. Ito na ngayon yung importanteng katanungan. Ano na yung nangyari? Sa mga sa probinsya, scam? maraming ano, Sa social media po, makikita yung mga larawan na katulad dito. maraming yung mga Saan ganyan, may yung mga hindi kilalang isang BPO. Nakalagay close, tapos nakabarikada nung police line do not cross. Sabi sa mga post, nagkaroon daw ng joint anti-task force na nagpapasara dito sa opisina na nakumpirma sa Cebu City nga. Nasa second floor daw ito ng isang building sa Barangay Kasambangan sa Cebu. Sabi ng business permit at licensing office ng Cebu, kasama yung iba pang mga ahensya na sinusubukan raw nila na mag-serve ng Halata mo ano eh, show host bagong call center lang, tinan mo may mga aircon split time. Hindi naman ganyan ang aircon ng call center. Talaga yung Ito, mga aircon na yung ano na. nakadikit sa ano, Sa ceiling. Oo. Di ba? Wala na, nakatakas na, naunahan na yung mga pulis. Ito ngayon yung aalamin natin. Lahat tayo Oh, wala na, sarado na. sa mga scandal na yan. Hindi nila At gusto naabutan. natin maparusahan. So hindi pwedeng hihinto ang investigasyon. Ito po so far yung mga natutunan ko. No? Sabi nila na
na may tatlong violations mula dun sa show cause order. Number 1, operating without... Kaso ang problema niyan, ang na-expose yung mga workers hindi naman yung may-ari. Oo. Number 2, failing to renew their mayor's business permit. At number 3, not displaying the mayor's business permit. Kasi wala naman. Sabi ng isang CCPO director, Malamang Chinese ang may-ari niya. na pagdating Talaga? nila, puro computer na lang daw yung nakita nila. Pero may na-contact daw silang isang babae. At itong babae, kiniklaim na supervisor siya para doon sa sublease na tinatawag ng BNJ Data Processing Services. Yun. Inimbitahan daw siya sa isang investigasyon para linawin itong mga allegations na to. Makakipag-operate naman daw siya through her lawyers. Pero sabi niya, nirerentahan lang daw din nila yung building at sila rin ang nagmamayari ng mga computer. Pero iba raw yung individuals na nag-ooperate ng firm. Sabi dito, Yung mga tao na nagko-call, hindi sila i-hold. Dahil maingay daw sa loob. Marami And i-hold sila hanggat hindi lumalabas yung may-ari. Yung lalabas ba yun? Siyempre, yari siya sa mga ahente niya. Visto na lang sa YouTube at Facebook. Ayun lang, di ba? Sana naunahan ng mga pulis. Di ba? True. Sinabi rin na nilalakad na ang search warrant para makapag-contact sila ng electronic examination. Di ba nila makalikali kasi bawal pa doon sa mga naiwan na computer para matukoy nga kung ano yung mga charges na ipapataw nila. Kasi makikita nila yung mga kalokohan dun sa mga computer. Kung kuya pabuksan mo naman, may madelete pa yun eh. Mahahanap at mapaparusahan ba? Kasi meron dyan mga naka-work from home. Agents na ipinapakita doon sa video. Yung mga IT nila nag-work from home. Kung syempre may mga IT yan, no? Magagaling na yung IT ng Kasi Pilipinas. sabi nila ha, we will look for all the employees who were here. That's why we are giving them a chance to clear their names. If they had no involvement, they should go to the Cebu City Police Office and explain their side there. And given nakita ang mga mukha nila sa social media, hindi po matagal, no? I think it's safe to say that anytime soon, mahahanap ang pagkakakilanlan nitong mga ito. So sa totoo lang, gusto ko rin po naman marinig yung side ng babae sa video at yung mga nakita kong iba doon sa video. Most especially, kumakanta nga ng smack that. Binarningan nila ang mga empleyado. Nako ha, Put. dapat mag-cooperate kayo dito sa investigation na to. Otherwise, ito haharap kayo sa criminal charges na maaaring magkaroon ng penalty na aabot daw ng 12 years in prison. And let's face it, kahit empleyado lang po sila doon, kahit na pag-uutusan lang din sila, aware sila, di ba? Sa mga kalokohan Oo, na syempre. ginagawa nila. Unless, I think ang tanging dahilan lang para mapawala Sila mo yung mga CTO nila natin kopong yung kagaya sa mga Pogo, di Ibig ba? sabihin, matagal na Pinuforce yan. lang sila, Kasi? binablackmail. Sila mo yung mga CTO nila, yung mga pang sinuunang computer shop pa. Ang CPU, ang mga bagong computer ngayon, monitor, sa likod, nakadikit yung CPU. Sa likod? Likod mo mismo ng monitor nakalagay. Nakadikit, ganito na nakalaki. Alleged. Tinatanong din yung establishment sa Cebu if aware sila na may scam hack na nangyari. Sabi nila Syempre, daw. aamin ba yun? At sabi rin nila na Hindi minsan madalas nila, kahit sa nasa sa office namin, yung building, hindi nila alam kung ano yung mga Businesses? businesses, tsaka yung kung anong account, LOB, ganun. But given na nakapagsagawa May mga codes kasi yun. Medyo alam ako dun sa sinabi nila na namumonitor sa kanila. Actually, hindi lang ako, pati yung ibang mga nagbabasa nito. Pero, siyempre, hintayin natin yung official na investigation dito. Ngayon, pag-circle back tayo sa kay MRWM, ano kaya yung role niya dito after ng pangyayari? Siyempre, kailangan mag-reach out sa kanya. Given yan. Meron po akong nabasang article from Philstar Global. Sabi nila na si MRWM daw nag-express ng frustration na parang wala daw response sa kanya yung mga otoridad sa ginawa niya pag-expose. Di ba ginawa niya yung trabaho tapos walang paki? Oh. Sa atin kasi, hindi mo rin kasi maiiwasan yung mga tao na mag-doubt, mag-isip. Marami pong pagkakataon talaga na yung mga kapulisan pa mismo ang nag-over ng mga kalokohan. Totoo yan. Hindi ko po sinasabi na dito yan sa kaso ko ha. Pero I'm sure lahat kayo, aware kayo dun sa korupsyon ng ilang mga kapulisan. Hindi lahat ha, ng ilan. Na sila pa yung promotor ng mga sindikato. Anyway, kaya
po yan binabanggit kasi may mga doubts po yung mga kababayan natin, which is highly reasonable. Pero totoo yan, may mga lagay yan, yung mga police. Oo naman. Coordinating Center or Oh, outsourcing pala eh. Please, Ano yun? MRWM, Yung mga ano, kontakin mo ang DICT, parang ang sila yung mga ano, nagtatawag. Siguraduhin daw nila. na Kunyari, ano siya, mangyayari? Ipa-follow up. Magre-ring yung phone nila. Nakikipag-collaborate. Ay hindi, parang sila yung tatawag sa'yo. Pero kung to, ikaw tumawag sa kanila. Ganon. Ah, ganun. Yung mga hackers na gumagawa ng kabutihan, ganyan. Or white hat hackers na tumatawag na lumalaban sa mga scam hubs sa loob at labas ng bansa. Hinihikayat rin nila ang iba pang mga hacktivists na kapag-ugnayan sa DICT para mahinto ang mga illegal na aktibidades. Pero napalad mo yung ano, yung sa Solid North. Ano yun? Ano yung alam yun? Ay, yung ano? Studente? Yung kay Claro? Mga scam sa Pilipinas. Meron ba? Meron ba siya? Alam ko meron, hindi ko pa napanood. Hindi pa siya mapag-uusapan. Ako nga natatakot akong mag-ano ngayon. Para na, tas yung sa naiya pa, katakot. So medyo Oo, totoo. Pag nagmamotor kami na dyan, yung pag ano, may mga bus, Ayan, totoo. saka truck, nakakatakot. Kaya yung mga jackliner, We all know ano sila eh. violence is rich. Bagal nila ngayon mag-drive eh. But it's also a Paano? part of Ano? our skin. Na 100 million na. Oo. Kulang pa yun sa US yun. Diyos ko. Ilan yung namatay eh. Mm-mm. trip niya yan. Go! Pero, ang dami mong nadadamay, di ba? Nakatulog ba yan? Ang reality kasi, Pero umaga sila talaga kasi. yung kawawa. Especially sa kwentong to. Go, May mga sis. magbabakasyon lang daw dapat, may mga bata. Alam niyo ba, inanonood yung mga interviews, naiiyak pa lang ako. Hindi ko rin talaga kinakaya. Grabe. Hindi ko interview lang yun ha, hindi ko matapos. Nararamdaman ko rin yung pain nila. Lalo na yung nagpapaalam sila sa mga mahal nila sa buhay. Hindi sila nakapagpaalam eh, actually. Tapos last na pala yun, no, yung pakikipag-usap nila. Ano ba? Nagsimula ba? Natin sila. Nagsimula ba Sa ito akin, umpisa? importante na ikwento sila. Ayan. Na hindi sila maging basta balita lang, di ba? Tuloy muna natin ang kwento. Sitwasyon matapos ang trahedya. Dahil sa dami ng nadamay sa pangyayaring to, sinasabi na halos umabot daw ng 2 hours yung retrieval at rescue operations para sa mga biktima. Marami raw sa mga sakay ng bus, kinailangan kong tumalo ng bintana. Kaya nakita natin, di ba kung gano'n sila Kasi wasak yung harap. Dahil hindi na Oo. madaanan yung pinto at wasak na daw ito. Malakas daw yung impact dahilan para mapipitin yung Kasi mga puno. sasakyan at Puno yung bus. sandwich. Yan yung ginagamit nila lang term. Kasi napipino. Ang gamit, nung kami naman ni Mami, Meron buti clip mo, na ano, binahagi sa ko. ano naman yun. Sabi, Bikutan. sitwasyon matapos ang karambola ng 5 sasakyan sa Ano siya? FCTEX Tarlac Toll Plaza. Makikita niyo Umpisahan natin, no? Siya na. Oo, bakit? Di ba umpisa? Ano ako? Hindi, Yung ibang nasa mga 24 pasahero. minutes na eh. Ay, nasa 12 na eh. Inasakad namin ni Mami kasi ko siya pa-check up sa 5th Avenue. Oo. Sumalpok ka. Eh? Oo. Ano sabi tuloy? Tita Jo? Wala. Hindi naman, actually traffic yun, ng time na yun. Ganun daw talaga, mahirap daw talaga mag-drive ng bus kapag traffic. Kasi, hirap i-stop. Hindi, oo, tsaka mabigat. So, kaya nga... Eh, bagong sasakay ng babae, mag-isa lang siya. Sino ang nakasalpo? Yung Yung babae? Ay, yung bus? Basta yung windshield ng bus ah. Ay. B50 Live Launch. Let's all welcome Vivo Ambassador May Mendoza! Hello everyone! Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is the day. Mag-groovy tayo. Let's go! My favorite would have to be the long battery life. The device is equipped with 6,500 milliamps with 90 watts fast charge. So talagang sobrang okay to invest. Pero grabe yung si Mino, nabigyan talaga siya ng break. Oo, kaka-dub smash. Pakasawa pa ng mayaman.
Arjo at Zaire. Eh, politics na yun. Number 1 ko na ako din eh. Ano yung nag-i-issue kay Biko na parang kumakalat na ano? Yeah. Parang hindi ko alam kung tama yung pagkakaano, hindi ko na disqualified daw. Hindi si Vico yun. Ah, yung kalaban. Oo, yung vice mayor nung kalaban. Alam bakit? Bakit? Nag-joke siya na yung mga single mom daw pwede daw makaisa sa kanya. Ay, napanood ko yun. Tatabi sabihin mo pag mainit pero kaya mo yan. Kaya ko naman. Titignan mo. Oh. Linis, diba? Medyo mainit siya pero tolerable na. Kasi alam mo, nasa nails kasi siya. Direct. So, yung mayakap siya sa nails. Kaya mainit. 10 ang patay at 37 Ano to si? naman Sobrang ang tibay. nasaktan, sugatan, bali-bali ang 30? sa isang bungguan sa SCTX Toll Plaza, May 1, tanghali ng Huwebes. May lang pala yan? Oo, ngayong ano na, kauno. At pinakamalagim na trahedya ngayong taon at mangyayari ito sa kahabaan ng Subic, Clark, Tarlac Pag-Baguio yun, diba? Bandang Mabalacat, Pampanga. Sa social media, punong-puno ng mga mensahe ng pakikiramay, may mga hinagpis, at marami ang nagulat sa kanilang mga komento dahil sa pagkalat ng mga footage sa trahedyang ito. Magpapaka-honest po ako sa inyong lahat. Hindi ko kayang panoorin yung mga video. Ino-off ko kaagad. Madali kasi talaga ako maka-absorb ng mga lungkot ng mga tao, ng mga iyakan. Madalas napapanagipan ko po. At hindi ko kayang marinig yung mga tao na nag-iiyakan. Napanood ko kasi yung mga interview nito bago ko pa man din subukan tignan yung mga footages. At alam ko na yung lalim ng kwento ng mga naulila makaka-apekto sa akin yung mga footages na maaari kong makita. Meron pa siya, di ba, bata lang However, nakasurvive. Wala rin din Oo, ako 2 years taas dahil old. lumalabas din sila sa aking newsfeed. Pero Tapos ang parents sa engineers. nakita ko thumbnails at mga previews. Oo, ata. Nasuryapan ko po. Tapos silang yung mga bago. basag-basag ng mga salamin, kalat-kalat ng mga piraso ng mga sasakyan, mga windshield, side mirror. Grabe yung van eh, May nakipid. mga nasuryapan Yung, din po yun ako yung ng lahat mga patay, di ba? bahay. Driver ng buhay. Nakalabas yung May mga picture pa? katawan Oo. sa mga sasakyan. Pero kitang-kita ko kung paano po nayupi yung ibang mga sasakyan dito. Grabe po talaga yung kwento natin ngayong gabi. Pasensya na, medyo emotional talaga ako habang nire-research to. Pahinto-hinto po ako nagsusulat. Ngayong gabi, ipapaliwanag ko sa inyo ng buo bawat detalye ng pangyayari ito. Paano nangyari yung trahedya? Diba? Meron bang dapat sisihin dito? May mga dapat pang parusahan. At gusto ko lang Ano, van yan eh, yung white na yan? Bilang tao ha, Grabe. balita lang. Yung kwento Parang ng dilata, sa mga putik mo. biktima at naulila ng kwentong ito. Pero bago po tayo mag-umpisa, ayan na, hinga po muna tayong lahat ng malalim. At warning lang din, dahil mabigat talaga siya. And if you think that this story will affect you, please, mga 30s natin, skip nyo muna yung episode natin Kasi ngayon. wala naman ako ibang choice Pero sa kung sasakyan. interesado Hindi kayo naman malaman yung pauwi. katotohanan Ay muna. at Oo, katotohanan sa totoo. kwentong ito, BBL, ilan lang naman ang Kami-kami biyahe nilang po tayo. pabinyan. Dalawa lang alamin ata. natin Talaga? ito. Umaga tsaka Sabay-sabay. hapon. Pero marami Kwento pang natin BBL. ngayong gabi, Oo, balibagos nila. SCTX Mm. Multi-Vehicle Tragedy. Managay, pinupinapan kong anak ng puso ko. Sinasabi ko, lagi lang kita papa, kahit anong nangyari. Hindi kita iiwan. Magtanda ka, alagaan kita. Diyos ko, ano ba yan? Buti nga tinanggal niya yung video eh. Bakit? Sounds lang ilagay niya. Bakit? May nagkasita ba dyan? Ayun yun, no? Yung video yon. Tapos,
inano niya, hindi niya pinakita yung umiiyak. So para ma-envision nyo yung pangyayari at para mas maintindihan natin siya, ipapakita namin ngayon sa inyo kung saan naganap yung trahedya. Ayan siya. Ayon sa initial investigasyon, bandang 12:30 daw nangyari ang trahedya. Tanghali. Ang mga sasakyan nakasali Parang hindi ka naman makakaksidente ng ganun, no? Diba? Hindi ka naman nakakita ng ganun. Himayin po natin ha. Number 1. Tsaka since Isang Toyota naka- Vios na nakapila ka lang. Carlo Mojica. Diba? Mula siya sa San Fernando, Pampanga. Nakapila lang sila sa toll, diba? Number 2, isang 18-wheeler truck 80-wheeler kasi. ni Darwin Cruel ng Tondo, Maynila. Number 3, isang Nissan Urban. Number 4, isang Kia Sonet. Ito yung mga kawawa talaga. At number 5, isang bus mula sa Solid North Transit. And I'm sure marami Sino bang kayo bumangga, boss? dun sa mga Solid Oo. North buses. Nakikita natin yan, di ba? Especially yung mga bumabiyahe po madalas. At gusto ko lang din po na i-take note nyo itong Solid North Transit na to, no? Yung bus niya, i-save natin sa ating mga memorya, i-note natin. Babalikan natin yan mamaya dahil malaki yung papel niya sa nangyaring trahedya. Okay, so di ba ang dami talaga. Ang daming mga sasakyan. And just imagine kung gaano kalakas yung impact nito para marami yung madamay. Hindi lang basta isang sasakyan, nagsunod. No? Nadamay, nasugatan, at nasawi. Ito yung nangyari ha. Sandwich. Balikan natin itong bus ng Solid North Transit. Minamaneho raw ito ng isang lalaking nagngangalang si Teodoro Mihan. Mula siya sa Lingayen, Pangasinan. Nawalan daw ito ng kontrol at inararo ang 4 na sasakyan pa, no? Yung nabanggit natin kanina. Yung mga sasakyan na to pala, nakapila sila sa toll plaza. So, alam natin na isa-isa magbabayad, okay, ng toll fee, kaya pabagal talaga yung paandar doon. And imagine, na napakalaki ng push. Ang tanong ngayon, bakit siya nangyari? Bakit sila naararo? Kadalasan, pag may mga ganitong balita po, na-cover na natin yung mga ganitong klaseng kwento, di ba? Nawawalan ng brake, nasira ang bus. Pero sa trahedya na to, nung marinig ko, pasensya na po sa salitaan ko, no? Pero parang napashit talaga ako. Honest po. Kasi yung dahilan ha, for me, this is something that could have been prevented. Ayon sa Oo, Target real. nakaidlip ang driver ng bus dahilan para magdire-diretso to. Ngayon, ayon sa kwento po nila, no, napakabilis daw ng pag-andar nung ito ay makaidlip. At nasagasaan yung mga nakapilang sasakyan. So, nasa gitna po talaga, napipi po talaga. Grabe. Yung nasa gitna is dalawang sasakyan. Pero kasi grabe rin kasi yung ano, Hoses. yung Jackliner group of companies na yan. Pa Jackliner ba yan? Oo, Jackliner may hawak niyan. Tumama sa 18-wheeler truck. Dalawang malaki, yung nasa gitna nila. Tapos may isa pang kotse. So meron ako nakita sa TV Patrol, may Init. isang interview sa Chief of Police ng Ano mo Tarlac. lang, tanggal-tanggal Sabi mo. niya, meron silang investigador na nagsasabi na Tapos yun ang nga ano, daw talaga ang nangyari. Tawag doon, Nakain grabe daw kasi talaga magpabiyahe yung Jackliner. Ano, over. Overwork na daw yung mga ano. Tapos kapag hindi daw nakakota, Tanggalin. Hindi. Walang sahod. Grabe. Sa dami ng mga namatay, nasagasaan, sugatan, yung mga kanilang buto. Sinuwerte ang driver. Kaya siguro ang ano, na ano ko, parang kaya siguro sila ganun. Testing yung driver. Pinapahaba muna nila yung pila bago sila magpasakay. Para sure na meron silang ano. Di ba gano'n naman nila? Pinapahaba nila yung pila. Sa Buendia, ano? Oo. Kung ano yung dahilan yan, Ano oras na ako nakaka-uwi ngayon, nun? pinipilit ko pong hanapin kung ano yung dahilan at nakaidlip yung driver. Kaya nga, di ba, minsan Yes, sabi ko kasi Tito Eric. Tito Eric, lumalabas ng Alam mo ang office 9. Tapos ako, uwi na ako ng anong oras pa lang. Teorya about this. Teorya ha, don't take it as Palong-palo na loba. Pero may lead, kumbaga. Anyway, napaisip ako, sa dami nang na-cover natin na bus tragedies sa channel na to, parang palagi paulit-ulit, no? Palagi may manghihianap na gobyerno, kailangan natin actionan to. Kailangan natin baguhin. Pagbubutihin daw. Pero bakit umuulit-ulit? Nagpapasikat lang ba sila? Ay, Lamang. yung personal ko po, maaari kayong magalit sa akin, pero nakakagalit talaga. I don't know
If this is just me, maaaring mali ako sa opinion ko ito. Ate, don't Pero touch hindi yan, ka ah. dapat sa Ayan. bukod sa pag-check Yan. ng mga sasakyan, Sticky. yung roadworthiness na Mm. tinatawag, nababanggit natin yan, dapat regular din chine-check yung well-being o kapasidad magmaneho ng mga driver. Dahil nag-handle sila ng buhay eh, di ba? Oo, dami pa. Itatanong ko sa inyo ha, sa tingin nyo ba na kung chine-check sila, especially mental health ng mga driver, di ba? Na i-prevent pa ba sana ang trahedyang ito? Tsaka kung ang pahinga nila isa Na pa. dapat magsisihin at managot yung driver nito, kasalanan niya ba to? Company O may mismo. mga naniniwala dito na Oo. aksidente lang to. Isisingit ko lang din po, no? Para sa lahat ng nanonood ng episode natin ngayong gabi, na kung wala kayong kapasidad magmaneho, huwag na kayong mag-drive, di ba? Kung puyat kayo, huwag nang ipilit. Kung nakainom kayo, huwag na po. Pag lasing kayo, huwag na. Kasi yung kawawa sa ganitong trahedya, Yung madadamay. yung Madadamay. to which is sa kwentong to, ang dami pong nananahimik talaga. Inosente. Baka nagmamaneho ng tama, di ba? Mabuti sana kung yung pag-inom nyo na yan, eh, kayo lang madidisgrasya. Oh, ibunggo nyo pa. Kung kayo lang, Ibunggo di ba? nyo pa. Ganyan yan. True naman eh. Pero, ang dami pong nadadamay, di ba? Ang reality kasi, sila talaga yung kawawa. Especially sa kwento Kung bata pa. may mga magbabakasyon lang daw dapat, may mga bata. Alam niyo nanonood yung mga interviews. Iyak pa lang ako. Hindi ko rin talaga kinakaya. Grabe. Hindi ko interview lang yun hindi ko matapos. Nararamdaman ko rin yung pain nila. Lalo na yung nagpapaalam sila sa mga mahal nila sa buhay. Hindi sila nakapagpaalam actually. Tapos last na pala yun, no, yung pag-usap nila. Mamaya sisilipin natin sila para sa akin importante na ikwento sila na hindi sila maging basta balita lang, di ba? Tuloy muna natin ang kwento. Sitwasyon matapos ang trahedya. Dahil sa dami ng nadamay sa pangyayari, ito sinasabi na halos umabot daw ng 2 hours. Yung retrieval at rescue operations para sa mga biktima. Marami raw sa mga sakay ng bus, kinailangan kong tumalo ng bintana. Kaya nakita natin, di ba, kung gano'n sila kayo pa, no? Dahil hindi na magaan. Pero walang namatay sa bus. At wasak na daw Oo, ito. wala. Malakas daw yung impact dahilan para mapipindin yung mga sasakyan at ma-sandwich. Yan yung ginagamit nila lang term. Kasi napipinong dalawang malaking sasakyan eh. Merong clip na ibinahagi yung ABS-CBN. Sabi, sitwasyon matapos ang karambola ng 5 sasakyan sa SCTEX Tarlac Toll Plaza. Makikita niyo po, pasensya na, yung ibang mga pasahero, naghihintay sa gilid ng damuhan, yung mga nakahiga, Init girl. Oo. rin sila. Kadamihan sa kanila, binanda rin po sa init. In fact, may character pa yun, no? Sa isang part, makikita pa natin yung tinaas ng isang lalaki yung pinto. Parang pinto, no? Na lalagyan ng mga bagahe. Ginamit nila yun para hagdan, para makalabas yung mga natrap sa loob ng bus. Makikita rin natin na parang hirap sila. Hindi ko alam, dinag-grinder po ba to? Pero parang tinatapis-tapis nila yung mga piraso ng mga sasakyan. I think para mailigtas kung sino man yung mga natrap sa Nakita ko dyan yung sa Facebook, yung meron pang ulo na kalawit. Oo. Tapos may paa na gumagalaw. Tumutok na yung usapan sa social media, ang dami nang nag-iiyakan. Patay yan, no? Naging laman Oo, na ito ng balita. binasaban yun eh. Ang importanteng katanungan ngayon ay ano yung gagawin sa Solid North Transit? Ano yung nangyari dun sa... Pero dapat din kasi talaga i-drug si mga yan. Ang lalakas mong shabu ng mga yan eh. Siyempre kasi nga wala silang rest. Mm-mm. Sisilipin natin ay ang... Same with yan. guards. Bus, driver, at ang mga biktima. Ang bus, suspendido. Ipinag-utos ng LTFRB ang isang buwan na Buti walang ganyang tinatawag issue, na BBL, no? Preventive Wala. suspension. Pero mas mabilis yung patak ng mga BBL. Totoo, lakas kayo na akong BBL eh. Parang lumilipad, no? Ang galing pa mag-overtake, no? Parang bulaan siya. Sumailalim ito. Ang suspendido sila nagtatagal na 30 days. Sinabi rin ng LTFRB na ipinag-utos nila na ang bus operator ay sumailalim sa isang safety seminar. Lahat ng mga Kaya ngayon, yung mga konduktor ng Solid North nasa jackliner. Suspendido. Oh, yung driver nandun din. Hindi. Yung iba. So, walang nangyari? Yung bus lang mismo, yung yung suspended. inspection Yung biyahe. ng bus. Kailangan din nila mag-submit ng video Eh, napakadami ng sister documentation of company. inspection,
seminar, Oo. pati yung drug testing. Ayan yung mga biyahe talagang Baguio, ganon. Ng mga suspended units Pangasinan. sa LTFRB Legal Division. Sinabi rin ng DOTR na kinukonsidera nila na mag-file ng kaso sa Pangasinan Solid Worth Transit Incorporated. Ang driver, kinasuhan. Agad-agad pagkatapos ng trahedya, sinabi nila... Ewan ko, naaawa rin ako dun sa driver. Ako din, nakakaawa din naman. Ng kapulisan. Wala naman may gusto niyan eh. Haharap siya. Eh kung kasi hindi ba may mga ganun talaga, yung bigla ka nalang makakatulog sis. Kahit mga 4 na segundo, 5 segundo ko nga na mapapikit. Eh. Sinabi ni Lieutenant Go. Colonel Romel Santos, Pwede natin ang chief news. ng pulis, na ito ang mga complaint laban Ay, dito. ba, nahuli? Number 1, reckless imprudence resulting in multiple homicide. Grabe. Number 2, reckless imprudence resulting in multiple physical injuries. Ang dami. And number 3, reckless imprudence resulting in multiple damage to property. Damage to property, di ba? May mga additional charges para ito. Malalaman natin sa mga susunod. Ang mga biktima, kilalanin muna natin sila. Pasensya na kayo. Medyo emotional talaga ako pag narinig ko yung kwento nila. Wala sa mga nasawi, mga passengers ng Nissan Urban. Sila yung pinakakawawa dito sa pangyayaring ito. Kung saan, Grabe, apat sis. sa kanila, minor de edad. Yung mga nakikita po akong larawan nila, pag nakikita mo yung saya nila nung araw na yun. Oo, yung my day. Wala nang na ano, oh. Tingnan niyo yung mga Shit. interviews pa lang. Diyos ko, galing daw yung mga ito sa Antipolo. At ito, nandito na. Si Vice ganda naman. Ako at ang silyo. Isa pa? Ano? Naligpas na ano dito na. Fantastic talaga. Excel ka. Fantastic. Ang number 1. Si Bebe Vice naman. Mag-fantastic pa kasi. At ito pa, napaka-inosente nung gagawin nila nung araw na yun. Pupunta lang sila sa isang youth camp. Oh my God, Virgie Emoy. Galing sila sa religious group. Parang ganun? Usually magkakantahan Oo. ng kuya mga yan, no? Magsasayawan, habang nakikinig sa mga salita ng Panginoon. Yun lang. Di ba? Yung dalawang nasawi naman, ito nakakalungkot din yung kwento nila. Yung mga nandun sa SUV, papunta raw silang Baguio, I think magbabakasyon sila, kasama nila yung anak nila na 2 years old. Pasensya na kayo, baka magalit kayo sa sasabihin ko, pero ito yung conflict ko talaga dito. Parang, hindi ko masabit na, buti naman, mabuhay yung anak. Kasi siya lang yung nakaligtas. Binubuksan daw ng mga responders yung sasakyan. Tapos nakita na raw nila na umiiyak yung bata. Nandun siya sa car seat. At buti na lang, Naka-car seat. minor injuries lang yung natamo nito. Siguro mga ganos at sugat lang. Lahat sila, so far, yung mga na-identify ng mga fatalities ng pangyayari. Sa car seat yan, kaya survive. na-survive. Pero kinorek nila at 10 na lang. Sabi ni Tarlac Public Information Officer Arvin Camalu na lahat daw ng medical expenses ay kinover daw. Ayon sa mga ulat, yung mga pamilya ng mga nasawi ng malagim na banggaan sa Subic Clark Tarlac Expressway, no, itong SCTX, makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Ang LTFRB ay nag-utos sa Passenger Accident Management and Insurance Agency na agad na magbigay ng indemnity na tinatawag na 400,000 sa bawat pamilya ng mga Ito namatay pa. na pasahero. Sinerch ko kung yung indemnity. Ito raw yung security or protection against a loss or other financial burden. Ito ha, walang direktang pahayag mula sa Solid Worth Transit hinggil sa pagbibigay ng tulong pang-pinansyal. Nakakagalit, di ba? Inulat ng pulisya na nangako ang kumpanya Pero yung trauma niya, sa mga gusto laki ng kakulangan sa kanila niya. Kulang yun eh. Wala nang sasakyan sa kanila para ano. Oo. Nainis ako! Pasensya na po. Pasensya Sabihin, na po. ay, yung ano sa ano, dyan. Gusto ko ipakita yung pain nila. Hindi ko na maiisa-isa yung kwento. Yung ano, nila, nakitado pero ngayon sa focus Florida. tayo sa Ang isang laki ng kwento. ano nila. Ano ba nangyari doon? Nalaglag yung bus sa ano, sa bangin. Wala na Oo. yung pinakamamahal kong anak. Yung bunso ko. Ah, ayan yun. Sila ng asawa ko.
Dito ka pagkakas grabe, nila, ang sabi niya, Ate, huwag kang malikot. "Papa, Kailangan ko mabilis. tatawag ka sa akin ha. Pag hindi, ako yung tatawag Hindi sa'yo." kaya ano na yun? Ito na raw pala Something, yung no? usapan nila. Siya pala yung padre de pamilya. No? Buong pamilya ko na wala ng ganun-ganun lang. Isang 9 years old, pati yung asawa niya. Napapunta nga doon sa children's camp. No? Kasama sila doon sa church. Doon papunta sa Pangasinan. Iyak ako dito sa susunod na sinabi niya na namimiss niya raw yung mga messages ng anak niya. Ayun ang namimiss ko sa kanya. Sasabihin, love na love kita, Papa. Kahit anong mangyari, iiwan. Oh my God. Hanggang sa magtanda ka, aalagaan kita, makikita mo umiiyak mo talaga yung si Mang Elmer. Ngayon hindi ko alam kung anong gagawin ko na una pa siya sa akin. I think yun yung isa sa mga pinakamatitinding pain sa buong mundo. Ang mauna pang mamatay ang anak kaysa sa magulang. Grabe. Mm. Bukod dito kay Mang Elmer, syempre, nagsishare din ng kwento yung ibang mga naulila sa magkakaibang mga interviews naman. Pero yung common talaga po sa mga kinukwento nila is yung shock doon sa pangyayari. Ang bilis, di ba? Karamihan sa kanila, ka-text or ka-chat pa yung mga nasawi. Tapos gano'n lang bigla, babawitin sa'yo. Sobrang sakit. Reforma. Naging iba-iba yung mga reaction sa pangyayari ito. Pakinggan nyo to ha. Ito yung sinasabi ko sa inyong teorya. So sa POV na politikal, yung bayan muna nag-express syempre ng simpatya nila sa mga nasawi. At sinisigaw nila, dinedemand nila, na Jack Liner investigahan group. yung insidente. Especially ha, ito na, yung operasyon at working conditions ng Solid North Transit. Sabi ni Ferdinand Gaite, former bayan muna representative. Recently daw, alleged po ito ha, may bus shortages sa mga papuntang Norte. Allegedly, na-force daw yung mga driver na magtrabaho ng mahabang oras na hindi nagpapahinga. Allegedly, ulit ko yung salita yan. Pero hopefully, mabigyan ng linaw. Ito hindi ko alam. Kung may mga lawyers po dito nanonood sa atin, kung mapapatunayan na ganito, mapapasawalang yung kasalanan ng driver, may papasa ba ito sa transit kung mapapatunayan siya. Dapat talaga. I-comment po sa ilalim. Gusto kong malaman. Sa isang iglap, nabago yung buhay nila. Oo, dapat tayo, syempre, ano siya, meron siya binubuhay na pamilya, so gagawin niya pa rin yan. Sa buhay, isang Kahit paalala sabihin, sa atin pagod na lahat, siya. Itong pangyayari ito, na yung Maribela, hindi lang yung bakal. May responsibilidad ka dyan at may pananagutan ka dyan. Kada pagpihit mo to, di ba, may buhay talaga na nakataya. Sabi nga nila, tuwing magmamaneho po tayo, isipin muna natin, kaya ba natin? May kapasidad ba akong gawin to? Mag-ingat tayong lahat. Igalang natin yung batas, di ba? Huwag hayaan na yung pagod o yung kapabayaan mauwi sa trahedya na katulad nito. At higit sa lahat po, eto yung pinaka gusto ko ipaalala sa inyo. Tandaan natin na merong naghihintay sa atin umuwi palagi. Na sila ang pinakamalulungkot pag nawala tayong lahat. At hindi lang tayo, yung mga madadamay sa mangyayari kung hindi natin That's susundin yung true. batas trapiko. Kung magkakaroon ng aksidente dahil sa atin, may mga naghihintay ding pamilya sa kanila. Maraming salamat po sa mga nanonood ng ating episode ngayong gabi. Sana may napulot kayong aral, no? At ang gusto ko lang sabihin talaga, mag-ingat po tayong lahat sa daan. So ito yung tanong ko sa inyo. Dapat ba na managot ang driver? Siyempre, at ang Solid North Transit sa pangyayaring ito. Dadagdag ko lang din po, sa tingin nyo, bakit kahit ang daming namamatay palagi dito sa mga bus tragedies na ito, at ang daming nagsasabi na Daming boy and driver. reforma, paulit-ulit pa rin itong nangyayari. Oo nga, no? Bakit laging boy driver? Yung Mga nangyayari. kanyang buwangga. no? Sabi ko sa ilalim, so yun lamang po. Ito si Captain Third. At ito ang aking kwento. Kaya noon, mula noon, sa papasok ko, gusto ko bandang likod ako o gitna. Gitna. Ang perang tunog sa inflation
Transportation, sunog. Push, push, push. Why burn? When you can earn thousands with Maya. Others burn. Maya earns. Ang Batang Bibo, halika, may igagay pa sa tulong ng new laptop 3 Plus. May dagdag DJ, tulong para dagdag. Masyado maingay yung mga bagets, no? Nakabilang act, diba? Batang Bibo Plus, sa tulong ng laptop 3 Plus. Ate, yung likod mo. Yung likod mo. Dalawa. Patay matapos bumunggo ang isang SUV sa NAIA Terminal 1 departure area. May 4, 2025, linggo na mangyari ang insidenteng ito. Ilang araw lamang matapos ang mga trahedya sa SUTEX at Vancouver, Canada. Bukod sa dalawang nasawi, Ano sa Canada? ang sugatan matapos Ano, hindi ko alam. SUV sa Tama, Ninoy check Aquino natin. International Terminal 1. Ito ang kinahitnan ng trahedyang ito. Marami ang naiiyak. Actually, ang mas tamang word, nalulumok dahil sa pangyayari ito. Sa facade, sa face value or sa surface level nito, isa tong trahedya. Totoo yan. Na wala kahit sino sa atin ang gustong mangyari. Pero marami ang susuri sa kwentong ito. At lalabas yung katanungan na resulta ba ito ng korupsyon? You may ask. Kuya klaro paano? Eh clearly, aksidente to. Totoo, aksidente siya. But it would have to do with this thing na tinatawag nilang bollard. Ayan, yun yung bollard. Honestly, habang binabasa ko po ito, yung mga natutunan nila tungkol dyan sa bollard na yan, napagano na lang talaga ako. Kasi tama sila. Pero kung ano man yan, gusto ko na pakinggan nyo muna ang buong kwento. Ano yung nangyari? Paano ito nangyari? At bakit ito nangyari? And ultimately, sasagutin natin yung katanungan. Resulta ba ito ng korupsyon? Ang kwento natin ngayong gabi ay korupsyon o aksidente. Ang trahedya sa NAIA Terminal 1. Grabe, no? Mga ganyan, pagka hindi talaga nakaya, hindi naman nababalik yun. Ay, tarik, glow in the dark yata to, te. Nakakadurog po talaga ng puso. Pinag-usapan namin ng editor ko to. Nakakaiyak. Yung mga footages po, lalong-lalo na yung naulila ng isa sa mga biktima sa kwentong ito. At ito lang, napakahirap pong panoorin. At kung makikita niyo yung mga comments po talaga online, generally, ang bigat sa puso. Lahat sila, parang na-absorb talaga yung lungkot mula dun sa pag-iyak na yung, ay grabe, ito yung kabuuan ng pangyayari. So 8:55 daw ng umaga. Merong isang itim na SUV, yung bigla-biglang nag-crash sa outer railing ng departure area ng NAIA Terminal 1. So ito yung mga larawan niya. Ngayon, matapos itong mag-crash doon sa railings nga, dumiretso ito sa daanan o walkway doon malapit sa entrance. Dahilan, para mapunggurin nito yung isang part ng mga pintuan. Ito ngayon yung malungkot na parte. Dahil yung bilang pintuan, yung bilang railings, yung mga nasagasaan, syempre, may nadamay din ng mga inosenteng tao. Ayon sa Department of Transportation, yung mga fatalities sa trahedyang ito ay number 1, isa pong 29-year-old na lalaki, at pangalawa, isang 4 years old na bata. 2? Grabe. 4. Ah, 4. Hindi ko na po ipapa
ipapakita, no, out of respect sa kanila. Hindi ko na po ipapakita yung kanilang pagkakakilanlan, pero ikukwento ko po sa inyo yung backstory nila. Dahil kumbaga, naaral siya eh. Yun yung naaano ko sa mga ganitong klase ng kwento. Aral na isang iglap talaga, yung mga tao mahal natin, maaaring mawala talaga ng walang paalam. Paulit-ulit ko itong sinasabi po, no? Ang mas importante ba ang aral dito? Na kapag hawak mo ang manibela, hawak mo rin yung buhay ng mga tao. Mga tao nakasakay sa loob ng sasakyan mo, at yung mga tao na nasa harapan ng sasakyan mo. The victim's stories. 4-year-old victim. So siya ay anak ng isang OFW. If nanonood po kayo, ipinaaabot ko po yung aking pakikiramay. Nakita ko kasi yung footage talaga. Nakakauwi lang ata ng tatay niya. Oo, after Really ilang loved years. it. Balik natin. So siya ay isang OFW. Nung ini-interview siya, sabi niya, kaya po ako nag-ibang bansa para po sa kanilang dalawa. Tapos ganun po yung pangyayari. Ewan ko lang kung Kumbaga, nakakaalis pa yun. Parang may dadating kasi sa punto ng buhay nyo na talagang gagawin nyo kahit anong klase ng trabaho. Kasi yung mga dahilan kung bakit ka nagtatrabaho, sila yung purpose mo. And the way I see it, yung bata, yung purpose niya. Ate, oh. At kung mawala yung purpose mo, Go in. diba? Imagine nyo nila. Kakaiba, te. Imagine Aminin mo. na ako, mo, huwag naman sana mangyari kahit sino sa ating lahat yung ganito. So, kwento niya yung nangyari. Yung bata raw, kasama yung lolo, lola, I think may mga pinsan or pamangkin pa niya, no? Para ihatid nga siya doon sa airport. Ah, full Sabi niya, family sila. 15 minutes daw, matapos siyang dumating ng naiya, bigla na lang siyang may narinig na tunog. Ito na pala yung pagbunggo noong SUV. Kaya sabi niya, katext ko po yung asawa ko niyan, parang kinutuban daw siya kasi hindi nagre-reply. Kaya natakot siya at napatakbo. So sabi niya ha, ito ha, na-imagine ko talaga yung eksena. Paglabas niya raw, nakita niya yung mga magulang niya, yung lola at lola. Mga pamangkin niya, at yung asawa niya. Nasa isang ambulansya daw. Hinahanap niya daw. Pagtingin niya, Oh, tinagot mo. sakay yung bata. At ito na nga yung sumunod na nangyari na nakakadurog talaga ng puso. Kawa. Kasi di pa yan palalapitin, di ba? Kasi investigahan pa eh. Mm-mm. Puntahan natin yung isa pang biktima, yung 29-year-old victim. Yung pamilya niya, sumisigaw din ng hustisya. Isa siyang residente ng Hagonoy, Bulacan. Breadwinner sa kanilang pamilya. Isa raw itong senior supervisor sa isang publishing house at lilipad dapat papuntang Dubai kasama ang dalawa pa nitong katrabaho. Para daw sa yun? mga series of meetings sa mga Filipino schools doon. Around 8 So, ano na siya? Big time na, no? Drinock off sila nung Hindi, parang Maganda work. magdudubay pa lang siya. nila. Nakaschedule na. Maganda work niya. Tanghali. Ngayon yung biktima, nag-unload lang daw ng luggage. Tapos, kukuha lang dapat ng pushcart. Biglang nasagasaan na rin siya. Nakita na lang din nila, nakaipit na raw sa ilalim ng sasakyan. Grabe. Ito ngayon yung reklamo ng pamilya nila. No? Binabasa ko po yung interviews nila. At ayon sa kanila, allegedly po ha, ay hindi agad ito nakatanggap ng tulong medikal. Sabi nila, allegedly po ulit, yung mga minor injuries daw yung unang inaasikaso, sila daw yung unang nagkakagulo, pero yung mga nagulungan, parang hindi
napansin or hindi na asikaso kaagad. Meron daw ditong pagkukulang. And nararamdaman ko yung pain nila habang sinasabi nila na kung naasikaso lang sana ng mas maaga, kung naisakay at nadala sa ospital, nagkaroon pa sana ng chance na mabuhay. And I'm sure marami sa inyo, no? Hindi man sa isang aksidente, narinig na yung linya yan. Isa yun sa mga pinakamasakit na linya na maririnig nyo sa buhay nyo. Kasi nandun yung regret, nandun yung what if. Alungkot. May post ang NAIA na nagsasabing mag-e-extend daw ito ng tulong sa pamilya ng biktima at aksidente sa NAIA 1 Terminal. Sa ngayon ay buo raw ang kanilang suporta sa pakikipag-ugnayan sa otoridad para siguruhin maisagawa ng ayos itong investigasyon nito. Ang suspect, kilalanin natin siya ngayon. At ano yung dahilan at nagdire-diretso yung kanyang sasakyan sa NAIA? Pero parang nahina rin siya na sis. Aksidente Suspect. lang ito ang buong pangyayari. Ayon sa kanya ha, merong report din po na nakuha ang LTO na yung sasakyan daw, no? Itong SUV na pinag-uusapan natin ay isang black Ford Everest. So bakit siya nandun? Naghahatid daw ito ng isang passenger. Ngayon, naihatid niya naman na maayos itong pasahero niya ito. At actually, papaalis na raw dapat ito. Nang biglang meron daw na isang sedan na dumaan sa tapat niya. Patapos daw dumaan. Pero wala sa sedan, eh. Medyo nagpanik na raw yung driver. Ay, yung white sedan yun. Dahilan, Ay, di pala. parang imbis na yung brake. Parang wala, yung te. papakan niya, Yung sedan? gas pedal yung natira. Hindi ko alam, pero parang for me, So, parang chinek wala ko yung naman. mga yung CCTV tinignan nila. Sinasabi nila, Wala naman dumaan ng sedan, no? Diba? tumawid dun sa harapan nito. Bago yung trahedya. Sa ngayon, inaalam ko nagsinungaling ba yung driver dito. Wala, te, no? diba? Hindi. I think no, ito yung hula ko naman po, maaari ay dahil sa sobrang shock at panic na rin po, hindi na rin po natin alam yung mga nangyayari dahil sobrang bilis din eh, di ba? Ay, hindi Wala naman ko dumaan eh. alam. Ayan ay hula ko lamang po. Sabi niya nung una, te, may bata daw na parang tumawid. Sa mga investigasyon. Parang Meron ganun. po nag-a-upload mga videos galing sa cellphone ng mga nakakita po doon, no? Kung ano yung reaksyon ng driver matapos yung pangyayari. Nakita ko po, mariyak-giyak siya. I think it's safe to say na aksidente talaga yung nangyari sa side ng driver po ha. Again, inuulit ko, meron pong mas malalim na side ng kwento to. Pero sa side ng driver, I'm assuming na aksidente talaga siya. After all, napadaan lang naman po talaga siya dito. Nag-drop lang siya ng pasahero at hindi niya rin naman kilala yung mga biktima. So, I might be wrong, pero kailangan pa natin hintayin yung investigasyon. Pero syempre, bilang driver po, no, kahit na aksidente po ito, eh, kasalanan niya pa rin po talaga. Ito, ikaw ang nagmamaneho eh, di ba? Ikaw ang may responsibilidad. Nakakalungkot, however, at the end of the day, wala po talagang may gusto nito. Sa totoo lang, kung makikita po natin yung mga komento, karamihan sa kanila, sinasabi na hindi ganun yung galit nila sa driver. Naniniwala rin sila, karamihan. Although may mga ilang nagagalit po, no? Pero naniniwala silang aksidente at hindi ito sadya. Pero syempre, ulit ko lang din po na dapat siya malagot dito. Ito na ngayon yung importanteng pag-uusapan natin Pasok pa yun natin. natin ngayong gabi. 8 a.m. Yung bollard na tinatapos. Hanggang. Siya 5. yung masisilip dito Normal na ano. Yung lahat ng post. Typical. Ito yung tinuturo. Lahat sila. Ito yung napansin. Sabi ko nga, at face value, isa itong trahedya. Totoo. Pero kung tatanggalin natin yung mga layers nito at sisilipin natin ng mas malalim pa, na ang trahedya, maaari po, ay isang totoong kwento pala ng korupsyon, ng kawalang pakialam, ng mga taong nasa otoridad. Iiwan ko po sa inyo ang kasagutan sa tanong na ito. Hindi ako makapagsasabi sa inyo niyan. Alam ko na matalino kayo at gusto kong gamitin ninyo Ang babaw ng kabe. pag-iisip sa topic natin ngayong gabi. Tapos At 11 ikaw, million daw yung te. Isa ba itong aksidente? O isa ba itong kwento ng kapabayaan at korupsyon? Corruption for sure. Bakit ganito ang mga katanungan? Uumpisahan natin. Eto, ngayon, yung bollard na tinatawag. Sa totoo lang ha, hindi po talaga ako familiar dito or sa purpose nito. And I'm sure, marami sa inyo yung katulad ko din. So gumawa tayo ng isang simple Google search. Sabi dito, bollard,
is a short, sturdy, vertical post. It's used for various purposes. Kagaya na lang doon ng pag-mooring boats, controlling road traffic, and preventing vehicles from colliding with Yan. pedestrians or structures. So, dapat Yan matibay yung siya, te. pinapasa sa punto natin ngayong gabi. In other words, it can be thought of as a type of post or barrier. Isang barrier, no? Para mas malinawan kayo, meron gumawa ng post sa Facebook. Dalawang picture. Ayan yung isang tumama sa bollard at isang yung nangyari noon sa Naiya. The bollard that fell down and didn't stop the SUV that killed 2 people shows what the Philippines is like today. Sabi niya, things are supposed to keep us safe, Tingnan ang but kabilang, they're te. weak or broken. Hi. And when they fail, it's ordinary people who suffer while those in power often walk away without consequences. Please vote wisely, sabi niya, corruption kills. And quite literally. At dito na papasok ang usapan. Mas malalim na. Malaman na, lalo Go, kung Ted. nagkaroon ng maraming laman. Awas ako yung mata ko, ha? Lilinawin Ate, ko huwag kang lang po, matulog ha? dyan. I-treat natin to as Ano oras na? allegations for now. Sabi, Hindi ko alam. laging sinasabi na huwag isisi sa gobyerno ang mga nangyayari. Gaya ng insidente sa Naiya, kasalanan daw ng irresponsableng driver ang nangyari. Pero, 8 milyon ang nagastos ng Walo gobyerno pala. sa pag-install ng security bollards na dapat sana ay pumigil daw doon sa SUV. Sa babaw ng hukay, kahit daw yata pushcart, tutong bato. At yung sa part ng Kulay. driver, ang dali lang daw kasi kumuha ng lisensya sa Pilipinas. Lalo na daw kapag renewal. Kahit hindi mo alam ang mga batas trapiko, basta may pambayad ka sa fixer or sa sasagot ng Real. online exam para sa'yo, instant, 10 years validity. Totoo yan. Ilang inosenteng buhay pa ba ang kailangang mawala bago natin ma-realize na nakakamatay ang korupsyon? Ate, huwag kang malikot Ganito ah. ang mga klase ng kritisismo natatanggap ngayon ng issue ito. Ang tanong, inaksyonan na ba ito? Switch to Whisper's long pad for up to 100% leak protection. Clear night. Sarap ka summer ng Shopee Halo-Halo Supreme. 59 pesos lang. Sinerch ko, under investigation. So meron mga articles kagaya nito kung saan kine-question na nga Ba't mo yung to, te? kalidad ng Very mga neon. bollard sa Naiya. Solon Mm-mm. questions quality of safety bollard at Naiya Terminal 1 after vehicle crash. Ito yung sabi niya. Yung bollard daw na nasira, dapat hindi yun nasisira. Sabi niya na we should have provided more siguro na safety para sa ating mga kababayan doon. I understand, aksidente yung nangyari. Pero syempre, di ba? Tingnan mo itong ganito. Talagang lahat gagawin mo para mapangalagaan yung ating mga mamamayan. Ano pa naman namin sa office, yung hand dryer blue light. Talaga? Pinag-snap mo yun, te. Kaya nung ano ako, nung neon yung buko ko, tuntua ako pagka nag-ano ako. ang materyales, lalo na Hand dryer. kasi man-made calamity siya. Yun daw yung nangyari. So ang krisis, papasanin ng mga mamamayan natin. Napakadelikado raw noon. So ayan, nasisilip na. Ang tanong, naakulat pa. Sabi sa isang article, DOTR, MIAA, Patugtog ka ng alam, may inaantok to din ako. investigate the Naiya bollards after SUV crash. Apparently, iniimbestigahan na siya. Pero kung ano Buti. Ako na. No. Oras na. 11. Totoo ba? 10:55. 9 na tayo nag-start eh. 9 or magta-10. Diba? Cool. Wala. Ano yun, yung design, sila nag-send yan? Ang hirap nga eh, kasi syempre, art.
ang layo ng ginagawa ko dito eh. May pain pa ako. Si Kali. Bebe na. Tulog na kanina? Na kanina? Tulog, tara patulog na? For you. It's true. Ay, kumilikot. Go. Sa'yo lalaki wala? Wala. Kasi, hindi naman kita dun sa ano. Ang inaano kasi dito yung speed. Pag nakuha ko yung certificate, pwede na ako mag-nail tag sa mamaso. International search siya. Kaya nakita ko nagagawa din natin ng siya. Oo nga, sinad niya nga sa akin eh. Sabi niya, when I go to the Philippines, I want to make nails with my sister. Putik ka na sa Japan kasi hindi ka pa mag-nails dyan. So, ganda na te. Ano sabi mo? Masaya. Ganda. Ba't may mga ganito eh, no? Pag may mga ganito ulit ako, te, pauwi ka na dito. Sarap ng gawa ng nails mo kasi malaki. Gusto ko matry yung mga kakay talaga. Maganda. Ay, oo, maganda yun. Hindi pa na-try? Hindi pa. Bukas na gawin ko sa, ano mo, kamay, sa thumb. Hindi, mamaya pwede. Bukas na. Ang dali lang yun. Pero, yung thumb mo lang meron. Okay na yung pumangat lang siya. Baka hindi bumagal. Bagay. Go! Grabe, nag-start ako mag-work 10. Late siya na. Pero umaga? Oo. Ayun na. Pag mag-inasal, sikinasal. Shikininasal? Dahil sa iyong tamis at iyong linamnam, suot ka sa iyong sarap.